provider na mabagal, may provider dyan na talagang mangiipit at hindi magbabayad ng serbisyo ng doktor, ospital. Meron dyan, pabalik-balikin yung pag-submit ng dokumento, back and forth. Why don't you make it just one? Bakit kailangan apat, sir? Hindi ko magets. Bakit po apat? Apat, 5 o 5? O baka ngayon in-increase nyo, ginawa nyo siguro ngayon 20. Ilan ba, sir? Sir, kung bibilangin po yung nagdi-develop ng kanilang sarili, higit po ng 4 yon. Higit Kasi 4. po yung mga hospital mismo ang nagdi-develop internally. Pero yung pong datos na nakokolekta namin po, standard po yon. Kaya pag pumasok na po sa sistema namin, pare-pareho na po yon. Pero hindi sir kasi during the last meeting, hearing na I attended, ang binigay na reason ay depende raw doon sa HITPIC provider. Depende sa standard ng HITPIC provider. Kaya nga bakit hindi na lang isa magpabid kayo at isa lang yung capable talaga na kayang-kaya niya ma-handle by the thousands of bills regardless if it's every day or every week or every month. Just one. Para hindi po pang kalituan. I suggested that already long time ago. At hindi pa rin kong ginagawa, sir. Bakit po, sir? Anong meron? Natatakot kayong kanselahin yung kontrata nung, diba? Dahil meron mawawala ng kita? Sa palagay nyo, sir? Sir, ang mga government po standard kasi yun po ay dinevelop na No, sir, yun po ang titingnan po namin na platform ng po. claims. Yes po. Oh, yun po yung days na sabi ko, yung HITPIC yun, di ba ang tawag doon? Sinyo? Yun po yung naglo-load. Ang nagpo-process po kami kasi yung back-end po sa amin eh. O kaya nga, so bakit kailangan pang napakarami? Sige po at pag-aaralan po namin na yun nga, nakasaad naman po sa UHC na with DOH, magdi-develop po kami nung sistema na standard po para sa lahat. Para sa lahat. Very Yes, po. good. So, yung pong mga unpaid hospital dues na 59 billion, ano po nangyari doon? Yung pong I think parte po nun yung 8.8 billion na nabanggit ko kanina. Yung natitira po ay unti-unti na rin po naming bilis yung pagproseso. Meron ho kasi dyan may mga tinatawag na denied claims or return to hospital. So yung po pating proseso nun pinapaigsi na po namin. Pero yung going forward po prospectively, mas tutok po ako doon at nakikita po na mas maganda na po yung payment cycle ng ating mga hospital. Pero yung pong nakaraan ay tututukan ko na rin po at aayusin na po yung pagpoproseso. That's all, Mr. Chair. I'll reserve my next question mamaya na lang sa DOH. Sir, sabi ko mamaya na meron pa sana ang question. Okay, DOH, go ahead po. Pero DOH yun, Mr. Chair. So, Senator JB, salamat Senator Rafi. Do you have any opening statement? Yes, thank you, Mr. Chair. Gandang hapon po sa inyo lahat. First of all, I'd like to thank our Chairman Committee of Health, Senator Bongo, for always being on top of the situation, no? Especially the implementation of the UHC and other health-related programs and issues. Next week, by the way, for the information of our DOH family and PhilHealth, we will be already scheduling the bicameral conference committee on the universal healthcare amendments, which specifically, which was already mentioned. Nabanggit kita po ni Senator Bongo kanina na isa po sa salient features or provisions or main provision is the adjustment of the rates, no? Because being the principal sponsor of this measure, nobody foresaw the pandemic coming, no? Kahit na medyo matagal na yung pandemic, but I think some are still recovering. So that's the reason why we need to adjust, no? Kaya nga I was hoping that the OF will be here, but anyway, they have already taken a position that if possible,
status quo, Mr. Chair, no? Gusto nila 5% at present, pero sa amin po, nag-agree kami ni Chairman na Senator Bongo na kahit ma-adjust natin ng konti, no? At least to allow our yung pong mga direct contributors o yung pong mga employees na talaga nagko-contribute dito na kahit paano naman makabawi-bawi muna, no? Because some are still reeling from the pandemic. Anyway, we will be asking siguro sa PhilHealth later on. I asked the new president, Dr. Edwin Mercado, no? Kanina we were on the sidelines, and we welcome you. Sana po kami po ay we're very optimistic ni Senator Bongo that under your leadership, PhilHealth will have a different direction this time. No, na just a reminder, PhilHealth, we are a public company, public service company. Hindi po tayo pribadong sektor na anong nangyari po kasi noon parang nagtipid, Mr. Chair. Sa halip na yung pong pera gamitin para po itulong, no, which is what the universal healthcare intention is, para po yung out-of-pocket expense ng bawat Pilipino ay mapababa. Kumbaga kung hospital bill nila ay dapat nandyan ramdam ang PhilHealth. Ang nangyari po noon, nung panahon ni Mr. Ledesma, parang ipinagmamalaki na malaki po ang kanilang savings. Hindi po tayo, paalala lang, hindi po tayo pribadong sektor na kinakailangan pagmamalaki nating savings. Matagal na rin po ako sa gobyerno, nag-local government kami. At kami po, basta po programa at pondo para po sa public services, inuubos dapat yan. Hindi natin dapat yan tinitipid. First of all, siguro Mr. Chair, ang tanong ko lang, nabanggit nyo kanina, yung case, ang lagi kasing sinasabi ng PhilHealth, no, na they cannot do anything about it. Kaya mababa yung participation sa bawat hospital billing. Minsan nakakalungkot, no? Papa-flash natin sa screen ang ibang example kung pwede, no? Napakababa po ng participation ng PhilHealth. Yan po ang pwede na palakihan. For example po, ang billing po nila ay 170,000. Minsan po yung participation ng PhilHealth napaliit, no? Kung titignan nyo. And siguro confirm ko lang kay Dr. Mercado or anybody from PhilHealth kasi kaupo nyo lang. Yung ibang rin yung billing pakita natin. Yung pong participation po ng PhilHealth, on the average, nasa 18% lang of the hospital billings. Average po. Siguro Dr. Mercado or siguro anybody from PhilHealth can confirm kung tama po ba na 18% ang average participation ng PhilHealth sa bawat hospital billing. If I may, Senator JV, I agree with you, no? Sinabi niya kanina na ang PhilHealth po ay hindi yan pribadong kumpanya. At aside from that, tandaan nyo lang po ito, PhilHealth. Ang PhilHealth po ay para sa health. Kaya nga po may health nakalagay dyan. At hindi po negosyo ang PhilHealth. Insurance po yan na meron pong masasandalan ng Pilipino. Pangalawa, ito pong nabanggit ni Senator JV, sample lang po ito. Buti na po, naka 18% pa. Yung ginawa kong halimbawa kanina, less than 1% po yung sinagot. So, there may be different cases ninyo, no? Sabi nyo nga, 9,000 case rates yan na inyong pinag-aaralan. So, maaaring dito, less than 1%. Ito, 18%. Pero yung punto po namin dito, ay sana, isagad nyo po para mas mabawasan ang problema ng ating mga pasyente. Yun naman po, ang gustong mangyari ng ating mga kababayan, na tumaas yung inyong sasagutin at mababawasan yung out-of-pocket expenditures ng mga pasyente. Lalong-lalo na po yung mga mahirap. Dahil bawat piso, bawat sentimo ay napakahalaga po sa ating mga kababayan. Thank you, Mr. Chair. Siguro si Dr. Mercado or anybody from PhilHealth kasi alam naman namin kaupo nyo lang. Pero ito po mga sample billing po nasa screen po. Total bill, for example, Mr. Chair, 270,000. Ang deduction, medyo malaki pa nga ito. Minsan 8,000 lang, 32,000. So, 12% po. And on the average, PhilHealth, ang kanil pong participation is about 18%. Just like to confirm that with PhilHealth.
Tinitingnan ko po, Senator, thank you po dun sa katanungan po, Your Honor. Tinitingnan ko po yung PETSA, mukha pong 2024 po yung admission date at saka discharge date. Mula po kasi nung Enero, across the board po kami na 50% increase dun sa aming dagdag pong support value. Pero to go back to the ang habol po namin sa datos po namin na nakalagay dito ay itaas po yung support value namin 200% na po ng ward. Talaga pong i-cover namin yung ward. Yes, kasi yun po yung nakasaad sa ating Universal Healthcare Law po eh. Kaya yun po yung aming hinahabol. Pero yung pong mga nasa private po, talaga pong nakasaad din sa batas na may incremental pong mga out of pocket yan. Depende na po doon sa tinatawag na accommodation incremental expense ng mga hospital po. Pero sa ngayon po, malayo pa, medyo hinahabol pa po namin yung 100% sa ward po. Well, first of all, Mr. Chair, that's a welcome development. Pag-upo nyo, tinaas nyo na po. Magiging zero balance billing na ibig sabihin pag nasa ward ang target ho ng PhilHealth na wala nang babayaran. Yung mga indigents, PWDs, and senior citizens. No? Yan naman po ang intention po natin na lalo-lalo yung mamihirap na walang babayad kung pwedeng zero balance billing na wala na silang ilalabas ay yan po ang ating target. Ito po, isa pang sample. No? Sa private hospital, 1.5 million ang bill. Ang sinagot lang po ng PhilHealth, 10,700. So, 0.69% lang ho. No? So, may mga ganitong kaso, para lang po sa kaalaman ni Dr. Mercado, I know that you're just still new, but we are hoping. Ayan, alam niyo. Yan yung sinasabi ko, less than 1% lang yung sinagot. At ang iba pa dyan, ang laki na nang na-contribute nila sa PhilHealth. Yung ginawa kong halimbawa kanina, 10 million yung hospital billing niya sa dalawang pagkakataon. Ang na-avail lang niya sa PhilHealth is 57,000. Pero ang nakaltas sa kanyang sahod is about 200,000 already. Namatay na yung pasyente, hindi pa niya napakinabangan, nalugi pa siya sa kanyang binayad. Yun ang pwede niyong tingnan. Kasi kung insurance ito, kaya nga tayo nagbabayad ng insurance para insured tayo, kampante tayo na mabalik sa atin at magagamit natin sa tuwing tayo po'y nangangailangan. Though hindi naman fully insurance talaga tong PhilHealth, no? Pero ang importante rito ay mapakinabangan po ng pasyente na meron silang masasandalan at kampante silang magpa-check up at magpa-hospital tuwing sila po ay nagkakasakit. At isisingit ko na lang po, ito, uso ngayon itong ang rabies. Ito pong may mga viral videos po ngayon na tinatamaan ng rabies, nakakapanlumo po, no? May panic nga po ngayon, no? Nagpapanik sila na dagsa po ang nagpapabakuna. At kanina nasagot nyo, 5,000 lang po ang sinasagot sa rabies. Baka yung mga kababayan natin sa takot, ayaw na pong magpa-injection dahil mahal ang babayaran. At lalo na pag talagang positibo na kailangan nila magpa-inject, baka maring taasan nyo po ang inyong coverage para hindi po matakot ang ating mga kababayan na magpa-injection at magpa-gamot dahil meron pong PhilHealth na masasandalan nila. Napaka-importante. Alarming po ito eh. Hindi lang to time is of the essence dito. Pag ikay nakagat ng aso, ang bilis niyan. Hindi yan pwedeng sandali ano ba ito? Tingnan muna natin yung aso. Baka nagluya. Mamaya na lang ako magpa-check up, hindi pwede. Dapat punta kaagad sa ospital. Punta kaagad sa health center, check up kaagad. At kung kailangan magpa-injection, injection kaagad. Dapat tumugon kaagad ang gobyerno dahil buhay po rito ang nakataya dito. Mr. Chair, pwede makasingit. Apo. Thank you, sir. Talking about rabies, bukod sa merong anti-rabies vaccine sa humans, meron din sa animals. I think may budget dyan sa LGU. In fact, even the Department of Agriculture nagbigay ng budget sa mga LGUs. Do we have someone from the DILG here and the Department of Agriculture? Kasi dapat ma-implement yung pag-vaccinate sa mga hayop bago ito makakagat. So is there anybody
uh, from the DLG? Bureau of Animal Industry online? Sir? Okay, meron ba? Kasi mas maganda yung approach na i-vaccinate natin yung mga pets. Base po sa data, parang more than 50% ng mga nakakagat at nagpapa-injection ng anti-rabies vaccine ay mga pets. And then, a little more than half of that, yung mga stray dogs. So dapat, yung LGU, alam ko nabigyan ng budget yan o may sariling budget ng LGU, nagbibigay ng libreng anti-rabies vaccine sa mga pets ng mga mahirap nating kababayan. O nagbibigay ng anti-rabies vaccines doon sa mga stray dogs or kunin yung stray dogs, i-vaccinate, and then yung pwede pang pwedeng ampunin, hindi, paampon. Nobody from DLG nandito? May taga DLG? Kasi nga sabi ni Mr. Chair, totoo nga alarming na itong rabies. In fact, like I said, I think last week, galing ako sa San Lazaro Hospital and natutuwa naman ako dahil meron silang sistemang nakalatag kung paano nila tugunan yung pila by the hundreds. Mr. Chair, 800 to 1,200 on a regular day ang nagpapaturok ng anti-rabies sa San Lazaro. Now, kung merong din sa mga namamatay sa rabies. Attorney Monsalud, are you there online? Kayo po, DILG? Yes, Mr. Chair. Good. Andiyan ka pala, kanina ka pa. Sabi ko, DILG, hindi ka umilik. Kung hindi pa binigay sa My akin. apologies, Mr. Chair. Yes po, regarding po sa query niyo po, meron naman pong allocation. Pwede po mag-allocate yung mga LGUs para sa procurement po ng vaccines. Kaya nga, allocate. Pero ang tanong ko, na-implement ba yon na nagbibigay ang LGU? Kasi alam ko yung Bureau of Animal Industry, yung Bureau of Department of Agriculture, nagbibigay ng budget sa LGU para sa anti-rabies vaccine sa mga animals, sa mga pusa at aso. Na-implement ba yon? Okay po. With respect to that po, Mr. Chair, if the committee, honorable committee so desires po, we will submit po yung consolidated report po from the concerned bureau para po makapagsabi po kami sa makapag-comply po kami dun sa query niyo po regarding implementation po. Pero hindi mo ba alam kung meron bang programa ang bawat LGU sa buong Pilipinas para dun sa pagbibigay ng libreng anti-rabies vaccine sa mga pets, pusa at aso? Kasi may budget yan eh. Yes po. Galing sa Department of Agriculture. So far po, the DLG po has issued circulars regarding the implementation of Anti-Rabies Act po. With respect po dun sa specific programs po ng LGUs, i-coordinate po namin sa Concerned Bureau po para po malaman kung sino po yung mga compliant na LGUs dun sa provisions po ng Anti-Rabies Act. So hindi niyo po alam kung sinong compliant at sinong hindi? So far po, i-coordinate pa lang po namin kasi last night lang po kami naka-receive ng invitation. But rest assured po, Mr. Chair, na... So hindi niyo po alam? Alarming na nga po itong rabies sabi nga ni Mr. Chair. So hindi mo pa alam. So far, pag-uusapan natin yung rabies. Kaya nga pinatawag ka rito. Sa reason ba't ka nandito? Para magbigay ka sa akin ng
tamang sagot Yes para po. malaman ng lahat na, meron palang anti-rabies vaccine para sa mga animals na libre at ito yung mga lugar na compliant Okay po. at hindi mo alam. So far sa legal po, hindi po namin alam. Sa implementation side na po ito, Mr. Chair. So, but rest assured po, magsasubmit po kami ng report po from the Concerned Bureau. I-require po namin na mabigyan kami ng report po. Ayun, magbibigyan na siya ng report. Sabi Yes, mo. actually, this is an official, medyo malabo pa siya, Mr. Chair, pero mag-submit po kami ng... Kahit na malabo, magbasa ka Okay ng po. konti. Ano meron dyan? So far, Para wala. may pakinabang ka naman. Okay. So, Mr. Chair, isa table lang po kasi so far di namin alam kung paano i-interpret tong table nito, but as I can see po, okay. Nakikita po sa consolidated report po na to na lahat po ng regions na nakalagay kung ilan yung mga nabakunahan na, tsaka yung mga number of recorded human incidents of rabies po. hindi human, animal ang ibig. Ano ba? Sorry. Yeah. My apologies, Mr. Chair. But yun po, nandito po yung mga data regarding po sa mga Pakicheck. recorded. Sir, ayaw na kitang pahirapan. Pakicheck na lamang po kung compliant ba ang lahat ng mga taga-LGU doon Yes po. sa pagbibigay ng free anti-rabies vaccine sa mga So, cats and dogs. Yes po, Mr. Chair, compliant naman po. As of March 2025 po, I see that around 400K po yung total na nabakunahan na po. 400,000 From, yes po, 400,000 po. nationwide. Yes po, sir. At alam mo ba kung ilan ng pets, aso't pusa sa Pilipinas? Wala po. Millions. Yes po. So, ang layo masyado. Baka pwedeng taas-taasan niyo pa po siguro Okay po. yung compliance, Sige po. compliance nitong mga taga-LGU. Okay po. Dapat may gagawin po kayo monitoring and then siguro makipag-coordinate din kayo sa Bureau of Animal Industry kasi doon ang gagaling pondo. Kung nagagamit man tama Yes yung po. pondo, baka hindi. Baka nabubulsa na lang po. Apa. Okay? Yes po. Rest assured po, Mr. Chair. Thank you po. sir. Thank you, Mr. Chair. Okay po. Salamat, Senator Raffy. May we hear from PhilHealth your updates, no, sa kung anong ginawa ninyong mga reforma at let me just flash sa screen. Ito yung sa maalala ko na inyong pinangako na so far na inyong natupad at yan yung mga commitments ninyo during budget hearing last year. Pinagmamalaki ko kayo dahil yung mga pinangako ninyo natutupad nyo naman po, pero tingnan nyo po yung iba, baka marami pang dapat ninyong gawin. Itong single period of confinement policy, it's done already, implemented na ho ba yan, no? Ito yung bawal magpa-cover po muli sa the same sakit. Halimbawa, nagka-pneumonia ka, the second time within 90 days, bawal i-cover ng PhilHealth, tinanggal na nila. So it's done. Ito pong 45-day benefit limit policy, tinanggal nyo na po yan. So ibig sabihin, hindi na limitado sa 45 days ang inyong coverage. Salamat. Ito pa ang importante rito. Ito pong inyong pinangako to introduce emergency packages in lieu of the 24-hour confinement policy na kailangan magpa-admit ng 24 hours ang mga pasyente bago ninyo i-cover. Pambili na lang sana ng gamot. Naging blurred. Huwag niyong i-blurred. Baka sabihin, hindi nyo to pa rin yung pangako nyo. Yan. Para maklaro ng mga kababayan natin. Yan. Yung importante po yung inyong pinangako na yung i-repeal po itong anti-poor policy such as 24 hours confinement policy. Sabi niyo mag-introduce kayo ng emergency packages para hindi na kailangan magpa-admit ng 24 hours. Pambili na lang ng take-home medicine kaysa naman magpa-admit sila ng hindi kailangan. So pinag-aaralan niyo na po yan. I'm sure. Sana meron na kayong updates yan. Mahingi sana natin. Ito pong dental benefit package. Yan, sinulong rin yan ni Senator Raffy noon na yung check-up sa ngipin dahil sa amin sa mga probinsya, iba sinulid ginagamit pang ibot sa ngipin. O yan, pinush rin po yan ni Yusek Chong noon. Yung sa pustiso, natupad na po ba yun?
Yung libreng pustiso? Parang hindi pa yata kasama yung pustiso. Hindi pa yata. Parang check up lang po ito. Please explain nyo po, PhilHealth, kung anong benefit packages sa dental ang pwedeng i-avail ng mga kababayan natin. Check up sa mata. Sabi nyo. At libre salamin. Mr. Chair, Opo. kasi maraming pupunta sa akin sa Action Center ko, mahirap ng kababayan, na nangangailangan ng pustiso. Sinabi ko na sa pilit to nung dati, sabi nila pag-aaralan daw. I think the predecessor of Dr. Edwin Mercado, what happened to it? Diba si Yusek Chong nandito noon, nasabi sige pag-aaralan. So hanggang ngayon, napalitan na, ikaw na yung bago, pag-aaralan nyo pa rin. Dapat magbigay tayo ng libreng pustiso, lalo sa ating mga senior citizens. Maski na hindi senior citizens, mahirap na kababayan because tingnan nyo, yung taong walang pustiso, dalawa yan mahirapan siya makahanap ng trabaho. Pangalawa, nabubuli siya. Nawawalan siya ng self-confidence. Pangatlo, hindi siya nakakain na maayos. Yung nutrients, hindi na pupunta na maayos sa kanyang katawan. Because kulang siya ng ngipin para ma-process, ma-chew yung food. Bakit din lang tayo magbigay ng libreng pustiso? Pinangako ko na po yan sa mga pupunta sa Action Center. Sabi ko, sabi ng PhilHealth, pag-aaralan daw nila. So, sir, bago ka mapalitan, siguro kailangan may push. Parang legacy mo, sir, di ba? Para kung halimbawa wala ka na sa PhilHealth, kunyari, mapalitan ka na, o akin yan. Di ba? Di ba, Yusek Chong? Why don't you do that, sir? At least yung sabi mo yung yung libreng palinis, Yes. thank Tama you. na po yun. Tinupad niyo po yung pangako niyo. In fairness, doon sa dating secretary, what's his name? President? Mr. Emmanuel Ledesma, no? Ledesma, sinunod niya. Dami niya mga sinunod na sinabi ko sa kanya. Pero ito na lang po isa, yung hirit ko pustiso. Pwede ba? Dr. Mercado? Sir, pag-aaral. Pag-aaralan na naman. Meron na ho kasing dental packages. Pero yun pong affiliation ng mga dentist ongoing pa po. Kasi kailangan pong ma-accredit din yung mga providers. Meron na ho dun sa Philippine Dental Association din po kaming kausap. Bakit daw kailangan ng affiliation? Kasi po may kontrata po sa pagitan po ng PhilHealth bilang nagbabayad at saka po Then- meron then- din Na-implement yun na ba yun? Yung para mag-invite ng mga dentist na magkaroon ng affiliations yes po. sa inyo? Yes po. So ilan na po ang nag-submit? Of course, lahat ng dentist yan magsasabi ng oo. Kasi dagdag income. Mr. Chair, si Yusek. Mr. Chair, if I may share also, when I came into DOH, wala pong accreditation or how do you call it? Accreditation ang mga dental facilities. So hindi po sila makaka-claim sa PhilHealth because it is public funds that we will be dispersing. So when I came in, although that's part of the UHC law, Section 27, if I am not mistaken, na kailangan lahat ng health facility should be regulated to meet up with the standards. So ngayon po, the AO is upcoming. Final revisions na lang daw po. And then, it's not under my cluster po kasi. So, Teka mama, bago ko makalimutan. Di ba, meron na kayong dental package, libre. So, ibig sabihin, marami na affiliated na mga dentist. all DOH hospitals po that has their dental division is accredited already. Okay Mr. nga. Chair. So Opo. yung mga accredited na hospital na under DOH, then magbigay ng libreng pustiso para doon na pupunta yung mga taong walang ngipin na gusto magpapustiso ng libre. Kaysa naman hintayin natin sa pagputi ng uwak bago kayo makomplete yung affiliation. Yes. Mr. Chair, I am willing to work well with PhilHealth as one of the people who will do the guidelines regarding pustiso and other dental packages po, Mr. Chair. Kailan po kaya yun? Yusek? I'll just be waiting for the advice of the good PCEO. Ako po, I'm really willing to help out on Thank this. Kasi po yung dental benefit package na yan po ay isa po yan talaga sa aking pinush last year as Yes. one of We did the that, practitioners of the dental profession. So, baka naman yung sa pustiso mapabilis natin. Baka sa susunod na hearing ni Chairman Senator Bongo, meron na kayo maibalita sa amin na meron ng binibigyan ng libre pustiso sa mga accredited
Actually, Yusek Chong is a dental clinics sa DOH. dentist. Isa po siya sa nag-suggest along with Senator Tulfo during the time of Ledesma. PCEO Emmanuel Ledesma. At na-implement po ng ating doctor, very competent PCEO president po natin. He's a doctor, Senator Rafi. And I'm sure pag-aralan niyo po ito na sana po totoo po yun, no? Mapakinabangan rin po ng mga kababayan natin dahil napaka-importante po itong dental. So sa ngayon, pwedeng i-explain niyo po sa mga kababayan natin ano bang pwede nilang ma-avail ngayon dito sa dental benefit package. Speaking of postizo, may lumapit po sa akin sa Cebu 2 years ago, humingi ng postizo. Hindi naman po siya kasama sa mga package. Napilitan po ako na maghanap po ng dentista doon sa Cebu dahil napangakuan ko po. So sana po ma-consider nyo po ito na mapag-aralan na masama. Not only check-up, but itong mga pasta, kasama ba ang pasta ngayon? Hindi po. So ba't hindi natin isama yung pasta? Yeah. Actually, Mr. Chair, nung unang nag-meet kami and moving forward po kami, ang next namin is the restorative. And then yung restorative po yun yung pasta, tapos susunod po natin yung dentures, kahit full dentures or partial dentures. So ibig sabihin, hindi lang po yung full dentures ang makakasama dun sa package. Hindi pa lang po kami ulit nakakapag-meet nung group who initiated because we formed a TWG with regards to the dental packages po, Mr. Chair. So maybe next week we will convene the soonest time possible po, Mr. Chair. Salamat. Totoo po yun. Malaking bagay po yun. Magiging legacy nyo po yun sa ating mga... Just like you said, Mr. Chair, sa office ko, sa Action Center ko, almost every week may pupunta roon ng mga humingi ng tulong sa postizo. And there are times na even if they don't ask for it, nakikita ko habang humingi ng tulong, walang ngipin. Kaya nandun yung wala silang self-confidence. Kaawa-awa. Tapos nabubuli, tinatawag silang bungal, tinutukso. At ang pinakamasaklap dyan, hindi sila nakahanap ng trabaho, Mr. Chair. Sino tatanggap? Especially kung ikaw security guard, kung ikaw ay mag-apply sales lady, hindi ka matatanggap sa work. Hindi naman nila kaya dahil wala silang pera. Wala nga silang perang pang NBI clearance, yung pa kayong pustiso. So dapat mag-umpisa sa pustiso yon. Magkaroon ng self-confidence yung tao. So, Yusek Chong, mapapangako niyo ba by the end of this year, meron tayong dental package na libre na yung dentures? With the help of PhilHealth, Mr. Chair, we will be working on it the soonest time possible, Mr. Chair. How about you, Dr. Mercado? May papangako, may commit mo by the end of this year? Meron ng libreng dentures para sa mga mahirap nating kababayan? Yes, sir. Babalangkasin po namin yung alat ng tunin ni Yusek Chong. Perfect. Thank you, sir. Salamat. Thank you, sir. Tatandaan namin yan dahil isa yan sa ating pinaglalaban talaga itong dental benefit package. At malaking tulong yon kung pati yung pasta or pustiso ay inyong masasama. Hopefully, sana po masama nyo. And anyway, ito pong sa coverage ng optometric services and devices. We commend the approval of the optometric benefit packages, no, for 0 to 15 years old, which covers excuse me, comprehensive vision assessments, prescription eyeglasses, including frames and lenses, and follow-up consultations. Paano naman po yung mga senior citizens natin? Since sabi nyo, kasama lang is 0 to 15 years old. Paano po yung may mga halimbawa, no? Itong vulnerable to visual impairment, maasahan ba natin na masasama yung mga senior citizens natin? Anyway, itong sa inyo naman, early detection or prevention. But how about the senior citizens? Sila po yung mas nangangailangan ng libreng salamin. Kasi tayo, pag umabot tayo ng 50, medyo malabo na yung, ako sa totoo lang, nararamdaman ko na rin, mahirap ng magbasa ng maliliit na letra pag umabot ka na ng 50 years old. Go ahead po, President Mercado. Thank you po, Mr. Chair.
Ang inuna po muna namin po yung medyo malala po yung katarata. So yung katarata po, kinover na po namin hanggang 600,000 po yung paglalagay po ng mga lente para po mas matagal po at mas maganda po yung outcome. Pero aralin po namin ngayon dahil tapos na po yung curative nga, ano naman po yung gagawin namin po doon sa preemptive, which is the eyeglasses po. Chuchi Makasingit, how about dun sa ear exam? Pati yung hearing aid. Meron ba kayong programa niya na libre? You should have. If I may. Go ahead po, sir. Sir, if I may, thank you very Pinangako much. sa akin niya dati ni Dr. Ledesma na magkakaroon ng programa na libre yung check-up sa tenga at libre yung hearing aid. So parte po nung newborn screening po, yung pagsiscreen po nung tenga. So yun po ay may hearing test na kino-cover po ng PhilHealth para po ma-detect yung maaga pa lang yung mga batang may hearing problem. At covered po namin yung paglalagay ng hearing aid po sa mga bata po. Sa mga matatanda po. Yung inuna po nga namin po yung mga curative po yung mga operasyon. Okay lang po yun. Of course, I applaud you for that. Pero dapat magbigay din kayo ng hearing aid para sa mga senior citizens, lalo na. Isa rin pong kailangan pong daanan ng aming mga i-cover na mga technology packages po ay yun din pong approval ng Health Technology Assessment Committee. So yun po ay nakasaad din sa batas natin na pinag-aaralan po yung mga technology po na talagang meron pong bisa para po bago namin bayaran. So ibig sabihin hindi mabisa ang technology na hearing aid? Para makarinig yung tao? Yun po ay titiyakin pa po muna namin kung meron na pong nakalista doon sa No, tanda sir. po. Kung gusto niyo po, sir, kaya niyo gawa ng programa na yung hearing aid ay pwedeng just like sa dentures na maging libre na para sa mga senior citizens natin. Okay yun. Sabi mo, nagbibigay ka ng hearing aids sa mga bata, di ba? Technology. So anong pinagkaiba ng hearing aid sa mga bata versus hearing aid sa matatanda? Hearing aid is hearing aid. Come up with a program, sir. So at the end of Sige this po. year, sir, sisingilin ka namin, bukod sa postiso, libreng hearing aid sa mga senior citizens. Kahit na hindi senior citizens, sa mga hirap nating kababayan, na kailangan talaga ng hearing aid, sir. Okay, sir? Salamat. Perfect. Salamat, Senator Raffy. Ito, balikan lang po natin yung pinangako ninyo. Ito yung coverage for assistive devices such as wheelchairs. Paki-check lang po kung na-implement nyo na. It's done. Written here. It's done. Itong check-up sa mata, libreng salamin, emergency outpatient services, inclusion of the diagnostic tests such as CT scan, PET scan, MRI, angiogram. Napakahalaga po nito. I heard na pag emergency cases, sinagot nyo na po 500,000 o pag heart attack. Am I correct? So heart attack, pag hindi pa nag-heart attack, wala kayong prevention na baka mas maagapan, mas maaga. Baka pwede nyong pag-aralan yan. At ito, napakahalaga, chemotherapy. Ang hirap pong may sakit sa cancer, no? At itong chemotherapy, I heard ng inyong cancer fund ay underutilized ang DOH. Please check nyo ng mabuti na it's underutilized kasi maring masagot nyo po ito sa Ted Herbosa. Sabi nyo maraming mga dapat na sundin na guidelines. Bakit hindi nyo luwagan yung guidelines para ma-utilize nyo itong cancer assistance fund kesa naman mabalik yung pondo sa National Treasury na hindi mapakikinabangan. Sa totoo lang po, ang daming hospital, ang daming mga cancer patients na nangangailangan ng tulong pa rin hanggang ngayon. Hindi lang nila alam kung saan sila pupunta. At nabanggit nyo kanina, kailangan maring mag-avail sila ng MAIP program bago sila matulungan sa yung may mga sakit ng cancer. Bakit kailangan pa dumaan sa MAIP? Kung andyan nga yung Cancer Assistance Fund na solely for cancer patients. Tinaasan nga natin. In fact, during the past 2 years, ako mismo nag-push tayo na madoble yung
pondo ng Cancer Assistance Fund. So marami po mga kababayan natin, mahirap po magka-cancer, sa totoo lang po. Talagang pilay yung pamilya pag nagkasakit ng cancer. At napakalaga nitong chemotherapy sessions. Paano nyo ba mapakinabangan yung Cancer Assistance Funds na hindi masasayang at mababalik sa National Treasury? Sisingit ko na lang po while discussing all of this, Secretary Ted, about this Cancer Assistance Fund. Thank you po, Mr. Chair. Meron tayong Cancer Assistance Fund sa GAA ng Department of Health. Ito po ay naitalaga dahil sa ating National Cancer Act. So, ang naging problema na nadatnan ko, iilang centers lang ang inaccredit ng ating regulatory facilities to disburse this Cancer Assistance Fund. Nung una parang 7 tapos naging 36. Pero 87 po ang ospital na pinatatakbo ng Department of Health. At ang cancer po, number 2 sa causes of death ng Pilipino. So sabi ko talagang hindi ma-access yan kasi nga ang lalayo pa ng mga regional hospital natin kasi hindi naman yun talaga eh. So iniisip namin ngayon, una sabi ko luwagan na yung pag-accredit basta may oncologist at merong doktor kasi kinabit nila sa facility, pag-license ng facility to be a cancer center. Kasi yun yung nakasulat dun sa batas. Sabi ko, di luwagan nyo, basta may oncologist na pwede mag-provide ng chemotherapy, kailangan pwede yan. Tapos pag available din yung mga MRI, CT scan, kasi yung Cancer Assistance Fund, hindi lang sa gamot, pati sa diagnostic po, pwede siyang gamitin. Tapos, ang pangalawa, nakita ko rin, yung ating mga oncologist, medyo bago na yung ginagamit at piniprescribe na cancer medicines. Wala pa siya doon sa Philippine National Drug Formulary. Pag ang pera po ay national government money, hindi namin siya pwedeng bilhin kung wala siya ginagamit ng mga oncologist. May iba silang preferred, mas bago, mas epektibo. So kaya nasabi ko yung MAIP nalagay po namin sa special provisions ng MAIP na pwedeng magbayad ng mga gamot, especially chemotherapeutic agents, na wala sa Philippine National Drug Formulary. So parang nagba-band-aid solution pa kami. Pero ang maganda po talaga maluwagan. Ang payo ko dapat yung Cancer Assistance Fund ma-divide sa lahat ng DOH hospital para ma-access ng mga cancer patients. Yun ang dapat ninyong pag-aralan. Kesa naman ma-unutilize, underutilize, hindi magagamit at mababalik sa National Treasury. Ilan pa kayang mga kababayan nating mahirap na may mga cancer na sakit ang makikinabang, ilang buhay pang masasalbar dito? Yun ang problema dyan, Sected. Kindly gawan nyo ng paraan. Gaya ng sinabi ko kanina, kung gustuhin talaga, magagawan talaga ng paraan. It's purely initiative. Initiative lang po. Gawan nyo lang po ng paraan. At alam ko, as doctor, mas alam nyo po yung trabaho na yan. Mas alam nyo po. Importante lang rito sa ating pagsiservisyo, pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa mo Pilipino. Tending hindi ka magkakamali dyan. Tulungan po natin. Sayang eh. Sayang po. At ito pa, marami pa kayong mga pinangako na hindi pa natutupad. So just review it at I'm sure marami pa yan. Yung top 10 mortality diseases, it's ongoing. Yung 50% across the board, it's done but still maliit pa rin, no? Sabi kanina nga, kahit na dinagdagan nyo ng 50%, it's less than 1% pa rin ang kino-cover doon sa pinakita ni Senator JB ng hospital billing kahit na tinaasan nyo ng 50%. Kukunti pa rin ang mako-cover ninyo. Ito, importante po, libreng gamot. Isa rin po ito sa inyong pinangako at pinirmahan, yung outpatient drug benefit packages. Libreng gamot. Ang dami po mga kababayan natin na may hawak na reseta. Humingi ng tulong. Baka pwedeng gawan nyo na po ng paraan na pumunta na lang po doon sa hospital. Covered naman ito ng PhilHealth. Lalo na po yung mga basic medicines po na hindi na nila kailangan pang magmakaawa sa amin, sa politiko, kahit kanino, sa mga officials, para i-avail po yung libreng gamot. Ito lang po ang tandaan ninyo parati. PhilHealth, para sa health po ng Pilipino. Baliktarin nyo. Health po ng Pilipino. PhilHealth, health ng Pilipino.
hindi kayo magkakamali pag yan ang parati niyong isipin. At yun po, marami yung inyong pinangako. Balikan nyo lang, tuparin nyo lang, at ako bilang chairman ng Committee on Health, tututukan ko po ito, yung inyong mga pangako hanggang hindi nyo po natutupad ang inyong mga ipinangako. Mr. Chair. Go ahead po, Senator JB. Incidentally, bago tayo mag-move on, nabanggit na rin po yung tungkol sa cancer because I was also the principal sponsor of the National Integrated Cancer Control Act. And yung implementation to, Secretary Herbosa, was just 2022, no? So medyo bago pa. So we're still in the, kumbaga, may birth pains pa. At first, Mr. Chair, 500 million lang nalagay natin sa Cancer Assistance Fund. Now it's 1.2 billion. And sayang naman, Mr. Chair, malaki-laki rin yung 1.2 billion kung magagamit, if it can be utilized. Siguro na po, Secretary Herbosa, just let us know kung kinakailangan, if we need to make an amendments para po mas papabilis. Gaya na sinabi niyo, we are as the sponsored author, mas gusto natin ma-utilize to because alam mo, pag cancer talaga, parang kaya nga natin pinasa itong NICA is to give chance kasi pag may cancer minsan parang nawawala na pag-asa. So sayang naman 1.2 billion if we will not be able to utilize, no? So let us know if any amendment are needed para po mas maging madali para sa inyo so that a lot of cancer patients, especially Filipinos, can avail of the Cancer Assistance Fund. Salamat po, Senator. Gusto ko lang sana i-report, talagang chine-chair ko yung National Integrated Care Council kasi may council yan. And talagang doon ko nalalaman yung mga problema. So, as you said, bago pa lang siya, so marami pang birthing pains into its implementation. Pero malaking tulong po. In fact, ang nakita ko, malaki pala ang incidence ng cancer na late stages. Ibig sabihin nun, mahina tayo sa screening. So, ang tinututok ko ngayon, number 1 cancer sa babae, breast, magkaroon ng mammography at sabi ko nga sa PhilHealth, gawing libre na yung mammogram every year sa ating mga babae 40 years old. Ganun din yung sa cervical cancer, yung pangalawang cancer. So sa cervical cancer, nakakuha naman ako ng pera kay President para sa HPV vaccination. Kasi yung bakuna, yung cervical cancer, mapiprevent mo with vaccination of our 9-year-old children. Pero ang epekto nun later pa pag tumanda na yung ating mga babae. Pero importante pa rin yung screening. So, gusto naming ma-shift talaga yung pera na na-allocate na 1.8 billion para more on screening, early detection, early treatment. Mas maganda ang resulta po. Yes, Sir Chair, Secretary, that's good also, no? Medyo nakakabahala din na marami late stages na ang detection. So, one of the aims, Mr. Chair, of the UHC, the NICA, is yung prevention. So, if you can utilize para po earlier stages, if we can also information campaign, if we can improve yung sa screening, sa yun nga pong mga check-ups, no? If we can use it para sa prevention. Kasi it will save as much money kung ma-early detection eh. Kasi pag lumala na, that's costly for the family and for government as well. Di ba? Magastos para sa atin. So, Mr. Chair, with your indulgence, balikan ko na po siguro si PhilHealth. Yung pong case rates po natin kasi ang nangyayari, no, yung participation kanina, as I mentioned, 18% ang average, pero minsan may 1%, 10%. Yung pong lagi kasing nagiging rason ng PhilHealth is yung they cannot do anything about it because yun lang po yung case rates. So, ang tanong ko lang kay Dr. Mercado, as the new PhilHealth head, yung pong case rate adjustment, gagawin na rin po na ba natin para so that we can increase the participation of PhilHealth. No, kasi I remember yung pong cases natin matagal na eh. And it needs to be adjusted. Sige po, Doc. Thank you po, Mr. Chair. May ginagawa ko kaming pag-aaral ngayon base po dun sa prevalence o yung pinaka-limit na naapektuhan po o malaki po yung sakuna na dinudulot na sakit at yung pinakamalaki po yung perang nilalabas or out of pocket. So may ginagawa na po kami din na kung ano po yung mga treatment na kasalukuyan meron tayo na maganda po yung epekto. So yun po yung inuuna naming i-adjust po
either po ay sa Z benefit package na yun po yung malalaki. Kaya yung katulad po nung sa breast cancer, yung chemotherapy po, nakalagay na po yun sa breast cancer. Kaya umakyat po ng 1.2 million po eh. Kasama na po yung chemo. At meron din po kaming tinatawag na reinforced case rate. Inuuna po nga namin yung mga case rates na kailangan po namin last. And from what of course, siguro kulang din tayo sa information campaign. Mr. Chair, yung pong Z benefit packages, medyo malalaki yun eh. No? Tulad na lang po ng for kidney transplant, 600,000 dati yan. No? Yung pong open heart surgery, that's about 500,000 at least. Tapos yung pong severe pneumonia, nasa 300,000. So ito po yung mga kulang sa information. Pero with the Z benefit, okay po yung Z benefit packages, at least nandun po yun. Kaya lang, ang dinidiscuss kanina ni Senator Bongo, yung concern namin, nakakalungkot kasi halimbawa po, 200,000 ang bill, tapos ang sagot lang ng PhilHealth is 8,000 pesos. No? Parang hindi nararamdaman. I hope that under your leadership, this will change. Yung participation ng PhilHealth will increase. No? Na yung 18%, kung gagawin natin, at least, Mr. Chair, kung 30% man lang, 40% o kung 50% at least, masarap sa pakiramdam ng pamilya at ng pasyente na halimbawa 200,000 yung bill nila. Kung sinagot ng PhilHealth at least 70,000 to 100,000, para ang laking bagay nun. So I'm hoping that the PhilHealth under your leadership will change, will adjust the case rates, no, so that yung participation natin will increase. Again, our target, alam naman na ni Chairman Bongo yan, ang target natin, yung out-of-pocket expense of every Filipino, dapat po mapaliit natin. And that's the aim of UHC. And I know under your leadership, we're confident that PhilHealth this time will be on a different direction. So, dapat ngayon maramdaman. And I'm hoping the administration, yung gobyerno, kahit na sinong administrasyon o gobyerno, pag yung public service na, yung health services natin is successful, malaking bagay, ang gandang nun, that will be a big plus to any administration or for government. Kasi nararamdaman ng tao eh. Hindi naman natin ini-expect na 100%. But at least yun, 30% or 40% or 50% at least participation, malaking bagay na po yun. Dr. Mercado. Salamat, Senator JB. Tama yung punto ni Senator JB. Tayo naman dito, hindi naman natin in-expect na totally kaya niyong sagutin lahat ng hospital billing. Sa dami ng cases ninyo, 9,000 cases. Ang punto lang namin dito is isagad niyo po ang inyong tulong. Hanggat kaya, isagad niyo na po. Isagad niyo na po yung tulong ninyo sa mga kababayan natin na wag na kayo magkaroon ng excess funds. Kung meron kayong excess funds, tulong niyo na lang sa mga pasyente. At ang target nyo dapat is to lessen the out-of-pocket expenses ng mga pasyente. Tandaan nyo lang parati yung word, PhilHealth, health para sa Pilipino. Diyan lang tayo umikot po. Salamat, Senator JB.